Parang napaka-kontrobersyal nitong paparating na balikatan exercises sa pagitan ng Pilipinas at ng Amerika. Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesman Lin Jiang, ang panghihimasok ng dayuhan daw sa isyu ng seguridad ng isang bansa ay lalo lamang magre-resulta sa greater insecurity para sa Pilipinas. Pero kung tutusin, ito na po ika-39 na balikatan exercises sa pagitan ng US at ng Pilipinas. Kaya't hindi na po bago ang mismong balikatan. Sa international treaties kasi, ang 12 nautical miles mula sa ating baseline ang tinatawag na territorial sea ng isang bansa. Ibig sabihin po, yan talaga ay pag-aari natin, 12 nautical miles. Sa matagal na panahon, hanggang dyan lamang po ang balikatan exercises, hindi po nalalayo sa Luzon o sa Palawan. Sa unang pagkakataon, ang balikatan ay extend hanggang sa 200 nautical mile exclusive economic zone natin o EEZ. Ngayon, parati nating narinig yung EEZ na yan, pero marami ang hindi pa rin nakakaintindi nito. Ang EEZ po ay hindi pag-aari ng isang bansa. Yan po ay nasa international waters na. Pero ayon sa UNCLOS, ang bansang may sakop ng EEZ na yan ay siya lamang may karapatan na gamitin ng mga yamang dagat dyan. Kaya nga po exclusive economic zone ang tawag, eksklusibo lamang sa isang bansa. Kaya sovereign rights po ang pinag-uusapan dyan, hindi po sovereignty. Sa Balikatan 2024, magkakaroon ng joint maritime exercises ang Philippine Navy, Philippine Coast Guard, US Navy, US Coast Guard at pati na rin ang French Navy dyan po sa ating EEZ. Yan po yung kulay pula sa mapang ito. Pero kung titingnan mo po ang mapa, kasama sa area na yan, ang inaangkin ng China na kanya raw teritoryo, ang natawag niyang 9-dash line. Narito po sa itaas, itong kulay dilaw, ang Scarborough Shoal kung saan hinaharangan ng Chinese Coast Guard ang mga Philippine fishing boats. Nasakop na po yan ng China. At ito naman sa bandang baba, pasok pa rin sa EEZ, ang Ayungin Shoal kung nasaan ang BRP Sierra Madre. Dito yung parating may kiskisan dahil tinataboy ng Chinese Coast Guard ang ating mga barko sa kanilang resupply missions sa BRP Sierra Madre. Lahat po yan pasok sa ating Exclusive Economic Zone or EEZ. Sa bahaging yan ng ating EEZ na inaangkin ngayon ng China, diyan po maaaring maglayag at magsasagawa ng balikatan ang tatlong bansang yan. Ang tanong ngayon, kung ano ang gagawin ng China? Halimbawa, sila ba'y magwa-water cannon muli? Isa pang bagay ang pagsama ng French Navy sa balikatan exercises. Una pong pagkakataon yan. At hindi lang yan. Baka sa susunod taon, kasama rin po ang Japanese Self-Defense Forces sa balikatan. Ang Australia, nagpadala rin ng ground forces para sumama sa ground component ng balikatan. Hindi lamang po yan, maraming bansa ang magpapadala ng mga official military observers sa balikatan. Kasama na po ang Germany, Brunei, Great Britain, India, Indonesia, Japan, Malaysia, New Zealand, Singapore, South Korea, Thailand at pati na rin po ang Vietnam. Bahagi ng balikatan ang isang exercise para i-recapture ang isang isla ng Pilipinas na kunwari po ay nasakop na ng kalaban. At ang culmination ay gaya nung nakaraang taon sa Balikatan 2023. Ang tawag po dito ay SINK-X o Sinking Exercise kung saan palulubugin ng dalawang persa ang isang mock enemy ship. Nung nakaraang 2023 Balikatan, ito po ang pinalubog ang decommissioned Navy corvette na BRP Pangasinan. At ito ang video na inilabas ng Navy sa pagpapasabog ng BRP Pangasinan gamit ang mga bagong F-35 fighter jets ng US. Yun lang sa Balikatan 2024. Ang papalubugin naman nila ngayon ay yung kaisa-isang decommissioned Philippine Navy ship na made in China. Ang BRP Lake Caliraya ay isang dating Navy tanker. Pero bago po yon, isa itong barko ng Philippine National Oil Company Shipping and Transport Corporation na binuo sa Taizu Zhongxing Shipyard sa China. Binigay ito sa Philippine Navy taong 2014 pero hindi rin nagtagal dahil maraming mechanical at electrical problems. Coincidence lamang daw po naman na made in China itong papalubugin ngayon. Gayun pa man, hindi masaya ang China sa paparating na Balikatan 2024. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.